Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos sampahan ng reklamo sa Supreme Court ang ilang mga taong involved sa di umano'y illegal na pagpaparesto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte at matapos tahasang naglabas ng ultimatum at tinaninga ng gobyerno ni Marcos Jr. na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras dahil kapag hindi raw nila mapapatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, posibleng makalaya at di umano'y makabalik sa Pilipinas oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Matapos na pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sina General Romel Marbel, DILG Secretary Junvic Rimulya at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Pulong Baste at Kitty Duterte tungkol sa di umano'y pagkawala ng karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patunayan ang kanyang sarili sa Korte ng Pilipinas, gayon din ang tila kawalang respeto at hindi na iginalang ang karapatang pantao ng dating Pangulo. Heto ang nakakagulat, mukhang di na kinaya pa di umano at nahihirapan ng ipagtanggol ni Solicitor Soljen Minardo Guevara ang mga di umano'y kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. matapos tuluyan ng umatras at umiwas patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dayuhang hukuman o ICC. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Mukhang nasampal na ng katotohanan at kahihiyan ang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. at tila hindi na talaga mapipigilan pang magkakalabasa na talaga ng baho at katotohanan. Matapos ang tila kumpirmadong balita na umiwas at tumatras na mismo ang abogado ng Palasyong Malacanang na si Solicitor General Minardo Guevara. Tumanggi umano ang Office of the Solicitor General na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa respondent sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya, PNP Chief Romel Marbel, PM General Nicolas Torre III, Soljen Minardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, Immigration Commissioner Norman Tansinco, AFP Chief Romeo Browner, Sec Antonio Alcantara ng Philippine Center on National Crime. Kamakailan ay magkahiwalay na naghain ng petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte upang mapabalik sa bansa ang kanilang ama na ngayon ay hawak ng ICC. Ayon naman sa Supreme Court, wala pa silang natatanggap na komento mula sa OSG. Narito naman ang paliwanag ni former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na siyang nakakuha ng kopya ng sinasabing petisyon. Yun pa sa kanya, breaking. The Office of the Solicitor General OSG recuses itself from consolidated petitions for habeas corpus of the Duterte's children. In a manifestation and motion filed today, March 17, 2025, the OSG said, considering the OSG firm's position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative prosecutorial and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and it's constrained to rescue itself from participating herein. Unquote. Binigyang pagpapaliwanag naman ito ni Butch Ruiz Baliao. The Solicitor General is now under fire by his own government. The OSG manifestation and motion in connection with the petition for habeas corpus filed by Duterte's children faces a favorable twist towards the petitioners. This means
that the stand of OSG is the stand of the government contradicting its own actions, leading to an effective the warrant of arrest against Duterte unless Marcos fires Solgen Guevara so the former can submit a different manifestation. Exciting times. Unquote. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Office of the Solicitor General na ang itinakda ng batas para maging abogado ng gobyerno ay umiiwas na di umano o tumatalikod sa tungkulin nitong depensahan ng gobyerno laban sa mga petisyon for habeas corpus na inihain na magkapatid na sila Congressman Paulo Mayor Baste at Kitty Duterte sa Korte Suprema para maibalik ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon sa manifestation in motion na inihain ng OSG ngayong araw, hindi nila magagampanan ng kanilang tungkulin epektibong depensahan ng gobyerno dahil sa matatag na paniniwala ng OSG na walang kapangyarihan at jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. Si Torre nagkautal-utal at eto, may nasisilip sa kanya. Eto, kahinaan ni Torre. Okay? Eto, lagot na siya dito. Panigurado, lagot siya dito. Di ba, napakatapang na ito napakatapang nito si Torre. Hihilain pa raw. Mga ganyan ang banat niya. Ngayon, pinapalusot niya ang hindi naman daw si Presidente Duterte hihilain niya, si Medjaldea o yung mga abogado. Pero matapang ito. Matapang, di ba? Tingnan natin ngayon, ang tapang ni Torre pag walang mga kasamang marami. Or, ang tapang ni Torre kung walang baril. Or, ang tapang ni Torre pag patungkol sa katwiran, utak at katotohanan ang usapan. My mind processes during the time is that I have implemented a warrant. Nagkakabulol-bulol na. And it is, therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant. Ba't kayo masyadong nagmamadali? Ayun. Hindi ko alam, parang natatay. Sabagay, yung pagmumukha ni Torre talagang natatay na no? Pero ngayon lang tayo nakita ng ganito, itatapon nyo sa mga puti na dating presidente, kahit ordinaryong Pilipino, padadala nyo ron. Nagmamadali. Kaya nga ito illegal arrest. Dapat ito hinarap muna sa korte si Tatay Digong. Sa korte natin. Madali. We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi. Pambihira. Narinig nyo? Ang reglementary period. may ba? Ano ba ibig sabihin mo nung may regla ka? Reglementary period. Bini-period to, pambihira ha. Di ulit. Unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Ayun, mamalasin sila pag hindi ginawa. Anong ibig mo sabing mamalasin pag di mo ginawa? Hindi ka makakatanggap ng reward? Wala kang pera? Wala kang bonus? Papagalitan ka ni BBM? Hindi mo makukuha yung gusto mo maging PNP chief? Anong ibig mo sabihin na yung reglementary period mo na yan, yung mamalasin ka naman na yan, anong ibig mong sabihin? Malalim yan. Ibig sabihin, ang datingan kasi nito, yung ine-expect niyang makuha, ay hindi niya makukuha. Sa akin lang mamalasin siya. Swerte na Swerte mo na, huli mo na si Tatay Digong. Ayan na yung reward mo. Balik tanaw mo na. Tanaw mo na. Mawawala pa. Sabaw na, natapon pa. Di ba? Kayo. Ayan na yung sabaw, hihigupin mo na lang. Natapon pa. Torre, nagtatanong lang. Total galing sa'yo. Ano bang kamalasan yung sinasabi mo? Bakit? Anong reglementary period? Reglementary period. Reglementary period. Hindi, simple Amy. Nire-regla yan. No? Pag matatandang ganyan na nabubuhay sa baril, nire-regla siguro yan. Yung puro pahuli. Pahuli ng alanganin ng warrant. Period yun. The Dahil sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice, pambira There is a warrant. Takal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Di ba? Totoo. Ang tagal na ni Tevez. Di ba, buti pa nga yung ibang bansa, nililitis pa, tinitingnan. Ito bang kaso ni Tevez ay talagang nangyari? Talagang matibay ang ebidensya? Ito ba ay may reasonable doubt? O ito ba ay may karampatang ebidensya para ito ay i-persecute sa Pilipinas? O ito ay political lang? Di ba? Pinadaan sa korte ng Timor-Leste kahit nagre-request si DOJ. Kaya nga siguro dinudugo si DOJ, talagang galit na galit, nangingitim na, nakita nyo? Galit na kay Jaime. Nag-ano na.
konti na lang, aatakihin na sa puso. Inatake na nga ng pagsisinungaling itong magkapatid eh. Di ba? Inatake ng pagsisinungaling. Oo. Dreaming of your ideal career? Oh. Sulit ano? Sabi niya, mga nabubuhay sa baril. Matapang lang pag may baril, pag may kasama, pero pag walang kasama, nabubulol. Ano ka ngayon? Ayaw kasi mo na sa totoo eh. Sumusod sa utos. Sa utos kahit mali na, sumusunod pa rin. Yun ang mali. Diba? Oh. Ay, nako, wag naman sana, no? Nang masamang atake sa puso. Tulad niyan, di ba? Bakit kayo nagmamadali samantalang ang ibang bansa nagmamalasakit sa Pilipino? Kayong mga Pilipino, kayong iilan dyan. Nasabi nga ni John B, kayong 4 na nagplano huliin si Tatay Digong. Parang kayong 4 lang masaya dyan. Kayong nasa gobyernong nakikinabang kay Marcos, kayo na lang ang masaya sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Figuratively. Diba yan na sinasabi niya, no, Boying? Na yung sinabi raw ng bata niyang abogado na si Utoy, ay sila daw ay competent judicial court. Ngayon, binabawi. Itong magkapatid na to, laban bawi, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Ano? May I Sagot! refer you to the SOJ, ma'am? Lang naman yun eh. Wala nga commitment. Takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, Ulit diba? ako napindot ko, Ba't sorry. kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer you to the SOJ, ma'am? Ayun! Pag wala palang baril to si Torres Sumbongero. Hindi pa na kayang sumagot nito mag-isa. Sinagot nito yung napakatalino si Atty. Torion. Grabe kung paano sagutin nitong mama na ito. Napakatalino. Narinig nyo na ba si Atty. Torion? Sharp! Ang memory ni Atty. Torion ang tindi. Pinagsasagot ng mama na ito. Ngayon, si PRRD, ang laki ng experience sa politika. Naging piskal. Ang tagal. Pinagsasagot ni Torre. Mahal ng taong bayan na si PRRD, binalasubas ni Torre, pinagsasagot lang. Dahil may mga kasama. Pag wala palang kasama to, nagsusumbo. Umuurong yung utak. Yung tapang pala ng utak nito, yung kanyang pagiging argumento, yung kanyang pagiging makipag-debate, pag marami lang palang kasama. Sige, sumbong mo kay Boying. If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Yung barado ka. Barado ka kay Amy. Lutong-luto ka. Ikaw na lang muna. Pambihira ka naman, Tori. Hindi mo kaya. Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede. Hindi, mauna si Boying. Mamaya, ganyan ka ng ganyan. Mamaya, sampahan ka ng libel ni magsumbong yan kay Castro, kay Claire. Tasampahan ka ng libel, tapos hulihin ka niyan si Torre sa labas pag maraming kasama. Delikado yan. Pag maraming kasama, ano yan? Makikipagsagutan sa yan. Papasukin ka namin. Sa ayaw sa gusto mo, saka ka na lang magreklamo. Ganyan ang mga banat niyan. Ako na ang pinakamataas dito. Wala nang judge dito. Ako pinakamataas, 2 stars. Yari ka, Amy. Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant and it is there. Kita niyo yung boses? I-compare niyo yung boses niya. Kung paano niya sinagot-sagot si Tatay Digong at si Atty. Torion. Ngayon, nanginginig ang boses. Ewan ko, kayo mag-observe. Ilagay niyo sa comment section, tama ba ako kumali? Di mali. Kanya-kanya tayo eh. Ako yun, na-observe ko. Kayo ba? For the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point, The proper judicial authority, yan yung pinagtatalunan. The proper competent judicial court is not the DOJ. Korte. Judicial, hindi executive. Ang DOJ po executive. Yan yung sinasabi ko naglaban bawi si Remulla. the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have Hindi rin ICC. Dito nyo nahuli. Sa bansa nyo ba nahuli?
sa bansa natin, iharap nyo sa korte dito. Pilipino ba siya? Hindi. Dito muna. Then, pag sinabi ng korte natin, okay, sige. Dapat, ICC mag-declare, humusga dyan. Ang tawag po ron, Tore, due process. Pinadaan nyo muna sa proseso. Para kang mangingitim pagka hindi mo napadala agad eh. But anyway, sa'yo na nga galing, mamalasing ka. Baka hinabol mo yung swerte mo. To abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So Yun, yung 125 kasi ng RPC or Revised Penal Code, warrantless arrest. Ibig sabihin, pag inaresto ka ng walang warrant, dapat dalahin mo agad sa proper authorities. Dalhin mo sa pulis, tapos dalhin nyo agad sa korte. Para nang sa ganon, hindi ka ma-illegal kidnapping. Kasi walang warrant eh. Hinuli mo lang. Nangyayari po kasi yung walang warrant, kunwari, yung ongoing yung commission ng crime. Halimbawa, nag-snatch. Ganyan. So, kailangan ipresenta mo agad. Di ba? Pagka may ongoing, pwede mong hulihin, pero ipresenta mo agad. Yun yung sinasabi ni Amy dito. So, inaamin mo, yung paggamit mo dyan sa batas na yan ng Revised Penal Code, warrantless. So, walang warrant. Inaamin mo, Tore, walang warrant. Kasi ginagamit mo yan. Ano sagot ni Tore? inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind. Tingnan mo, ang layo na sagot. May warrant, wala. All the stages. Yung pwede naman sagutin Kita nyo ng kung paano ito makipag-usap pagka siya yung nasa ibabaw. Pwede Ito naman po, sagutin sa ating mga ng- Pilipino, hindi lang kay Torres, sa lahat ng mga Pilipino Di ba? Sasagutin lang ng oo o hindi eh. May warrant o wala? Wala. Meron. Pero ang hirap sagutin ano? sa buong mundo. Pag tayo ngayon ang nakakaangat-angat, yun po ay pinagpala tayo ng Diyos para gamitin natin ang ating kapangyarihan para magsilbi sa iba. Hindi para mang-api, gamitin natin yung kinaangat natin. Kasi darating at darating ang panahon, even the most powerful tatanda. Even the most strong, the strongest will become weak. So, umiikot ang mundo eh. Kita mo yung tapang nito. Ngayon, tinanuan nangyari. Nagkautal-utal. Di ba? Bakit? Hindi niya teritoryo. Wala siyang bata-batalyon na pulis na kasama. General Torre, warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article No, you decide. Ano na, Torre? May warrant o walang warrant? 125 ng Revised Penal I do Code. believe that I have a warrant at this May warrant ka. Ba't ginagamit mo yung anong yan? Mali, actually, yung pagkakagamit niya dyan sa batas na yan, ng 125 ng RPC, mali. time. I just don't want to be Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. just the same, ma'am. I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Yan, to the rescue. To the rescue, Boying. Nasusukol na. Nagre-rescue na si Rimulya. Nasusukol na. Ano ang gagawin ng isang Rimulya pag sukol na? Tatanggapin ba yung pagkakamali? Mag-a-apologize? Ano, pag sukol na? Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already. Yon, subjudice. Sukol na subjudice. Yan ang Rimulya. Di ba? So pag kayo ang gigipitin, magsasubjudice kayo. Pag kayo hinihinga ng warrant of arrest, sasabihin nyo, hindi, papasok kami dyan sa ayaw sa gusto nyo. Hindi, ako 2-star dito, doon na kayo. Doon na kayo magpaliwanag sa ICC. Yan ang sinasabi natin. Di ba? To discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Ayan. Subjudice, kasi ando na yung usaping habeas corpus na kaso sa Supreme Court. So, hindi na pwedeng pag-usapan yung merits of the case. So, lumulusot. Pero, nasukol na siya. Namati na siya eh. Booking na siya. Wala na siyang lusot. Pati ba naman ng Revised Penal Code, naging executive session? Ayan. Bakit niya sinabi yung pati ba naman revised penal code ay naging executive session? Kasi pag nasusukol itong Rimulya Brothers, manghihingi ng executive session. Ganon. Hilirang buhay to. Sukol. Magaling dito, magaling. Biro Okay, hindi ko po sinusuportahan against si Amy ha. Ilang beses kong sinabi, huwag niyong iboboto ito.
O, kaya lang, tama siya dito. Sa pagkakataong ito, gamitin natin. Gamitin natin yung kanyang tama. O, next topic po. Ito, pag-usapan natin kasi napakaganda rin na ito. No? Tingnan natin kung gaano kagaling ulit si Torre. May I ask General Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege. At ano sabi ng mga pulis? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. Ganyan, hindi ako nagtatanong lang sa mga pulis Yung mga ganun ba kailangan pa? Yung kalad ka rin na yan. Hihilahin ko yan. Kasi, alam mo, kahit gaano ka-powerful ang tao, kung marami naman na kayo doon, hindi na naman magre-resist ng arestong mga ito eh. Diba? Papayag na lang sila magpa-aresto kahit na sa tingin nila mali yung pagkaka-aresto sa kanila. Halimbawa, nung ginawa kay Tatay Digong, siyempre, andun yung asawa niya at yung anak niya. Kahit ako nasa lugar niya, kahit sa tingin ko, hindi ako dapat arestuhin. At andyan ang pamilya ko, kesa madamay at masaktan yung pamilya ko, susuko ako. So, hindi na kailangan yung hilahin ko to, sasaktan pa. Hindi na kailangan ng mga ganun eh. Ito ba'y nararapat sa tingin ninyo sa pag-uugali ng mga kapulisan natin? At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan. Is that... Alam mo, nababastusan talaga. Kayo ba? Nabastusan kayo nung binabanggit ni Toria na hihilahin ko yan, hihilahin. And hindi to masyadong pinalabas sa mainstream, ha? Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... Yung optics, tactics, kailangan ba? Saguti, ito si Torre pala, no? Ibang-iba siya pagka maraming kasama, no? Ngayon paikot-ikot siya. Pero very direct siya pag andyan yung mga bodyguard niya. Marami siyang kasamang dibarel, marami siyang kasamang pulis. I'm asking you, did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No, what prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Correct. Yun ang sinasabi ko. Alam mo, may mga kaibigan tayong pulis at nakakausap ko. Sinasabi nila mali itong ginawa ni Torre. At naiinis sila dahil nga damay sila eh. Ako naiintindihan ko yung mga pulis. Parang yung mga fake news vloggers ni Marcos, nadadamay tuloy. Tapos kaming sinisisi mga Duterte vloggers. Nadadamay. Same thing sa pulis. Nagagalit sila. Mali yun. Hindi mo kailangan gawin yun sa dating presidente. All the more sa matanda. Hindi naman kailangan eh. Ang dami-dami nyo na doon. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that Alam mo ako, naiintindihan ko to bagamat na sumablay to si Jinggoy that time, para sa akin, nung iniimbestigahan yung pagkabangag ni Marcos, no? Meron siyang mali doon. Pero ito lang, gusto kong i-discuss tong sinasabi niya na nangyari kasi sa kanila eh. So, alam mo, pagka meron nangyari sa inyong masama, dapat yun, meron kang kinakatandaan at natututo ka. Magiging advocate ka nung pangyayaring masama at iisipin mo, nagagawa ka ng paraan na yung nangyari sa amin ay hindi na mangyari sa iba. Exactly, dapat ganyan ang ginawa ni Marcos. Sila Marcos, tinangay sa palasyo. Binala sa Hawaii, nangyari sa tatay niya, yung tatay niya namatay sa ibang bansa. Yung tatay niya pinakulong ng Aquino and yet pinalibing ng Duterte. Dapat si Marcos may natutunan na. 'Di ba? Hindi ko nahahayaan na mangyari ito sa iba dahil masakit eh. Nangyari sa pamilya ko, masakit. Lalong-lalo na yung tinulungan ng pamilya ko, ipalabing yung tatay ko, nang dahil doon nakabalik ako bilang presidente. Dapat hindi niya na ginagawa sa mga Duterte. Maling-mali doon si BBM sa katunayan. Halimbawa, ikaw ay biktima ng rape. Biktima ka ng meron kang namatay na kamag-anak. Di ba magkakaroon ka ng advokasya na
ayaw mo sa rape, ayaw mo sa violence, at gagawa ka ng paraan. Instead, ang ginagawa ni Marcos kabaliktaran, kasi alam mo, pagka may masamang nangyari sa inyo, may masakit na nangyari sa inyo, dalawa lang ang reaksyon ng tao. It's either matuto siya doon sa sakit na pinagdaanan niya at sasabihin niya sa sarili niya, hindi niya hahayaang mangyari ito sa ibang tao, or gaganti ako. Wala akong pakialam sa inyo. Nangyari sa amin, the hell with you all, gagawin ko rin kung kanino man na may kapangyarihan ako, gagawin ko yung ginawa sa amin. Dahil mali kayo, gawin ko sa inyo. Hindi dapat ganun. Ganyan po ang nangyayari kay Marcos. Instead na nag-advokasya siya, binago nila ang trajectory, binago niya ang pangalang Marcos at bumawi siya. Ngayon hindi. Bumabawi siya doon sa mga inosenteng Duterte yung nangyaring masama sa kanilang pamilya. Hihilayin ko yan. Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilayin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. But still, president o si Medeldea man yun, or yung abogado man yun, si Acosta, hindi mo dapat ginagawa yan, Torre. Hindi kailangan, ang dami-dami nyo ron eh. Hindi mo kailangan maghurumentado. Yes, Who was addressing sinong sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Miguel Dea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after that, sir, I brought him to the bus. Alam mo, mali yung obstruction of justice kasi abogado yun eh. May karapatan sa abogado si Duterte, PRRD. Came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, Alam mo kung bakit? Alam kong sinasabi nito. Ganyan din kasi sila sa amin nung sinugot yung KOJC. Obstruction of justice. Kinukunan lang. Hindi naman sila hinaharang eh. Kinukunan lang. Ayaw nilang kinukuhanan sila. Ngayon, pag may abogado, obstruction of justice, hindi po. Parte po ng batas natin, ng konstitusyon natin na may karapatan tayo sa abogado. Hindi obstruction of justice yun. I will reiterate all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him to the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. Sisingit lang ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko dito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to No violence, threat, vitiate the free will no intimidation. to be used against the arrested person. Eh di the more, sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Bawal. Illegal yun, Torre. It is, I placed ES Miguel Dea. Dreaming of your ideal career? CB May shoutout po tayo. Para, malaman natin yung mga nandyan sa baba. Diba? Kaya dapat meron tayong shoutout. Mamaya po. Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it. Hindi mo na kailangang hilahin. Kung pupusasan mo. Hindi na dapat nananakot hindi mo pwedeng hilahin. Kung hulihin mo. Pati kailangang hilahin. Clear to them that we are already very, very serious of tama loading nga. the president to the naman, plane. General, Tama pinapaliwanag si mo. Amy. Pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be clear. intimidation, or any other means. Ang liwanag nasa kapulisan yan eh. Just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Eh, paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun eh, yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung Kailangan nakaitim ba yun? na kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And Delgra. because of that, the former president PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there.
Oh, can't he speak to his client? Bigla nyo na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Yun. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? No, abogado, merong choice ang isang akusado, especially yung huhulihin, siyang pipili ng abogado niya. Hindi ka dapat pala desisyon tore. Siyang huhulihin eh. Oh. Sir Torre. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And Maski na, may kahit 10 pa yan. Kung hindi yan ang gusto kong lawyer yung anak ko, karapatan niya yun, nasa batas yun, Tore. gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the ha? first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Exactly. Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to... Patong-patong na nga eh, attorney dapat papasukin, tapos anak pa. Napaka-importante pa naman sa ating mga Pilipino ang pamilya. Diyan nga bilib ang ibang lahi sa atin eh. Yung ating pagiging bilang family. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po! Oh, ito yung shoutout natin mula dun sa huling video na na-upload natin. Sabi niya, ito yung kay Boying. Remulla Brothers, wag na, tapos na, sira na, nakakatawa na kayo, puro kayo denial. Hi, Pilosopong Tasyo. Mula po kay Noel Akot. Iyak na lang kayo, nasa ICC na si Duterte, ha, mula kay Tito Buboy PH. Ano bang gagawin natin doon? Nandun na nga eh. Mula kay Winnie Alfanta, sabi niya, Remulla, huwag kang magsinungaling. Anong wala kang alam? Oh, 'di ba? Nang labas-pasok ang IC sa bansa natin, 'di ba? DOG ka. Ay nako, ano ang gibo Artridor Huda sa bagong generation mula kay Shirley Ruel. Yan. Ito Bisaya mula kay Luwin Clarion. Maura kabugo nung duha ka Remulla, parang mauna ka kabugo, parang kabobo ganon. Bisaya ako pero hindi naman kasi ako Bisaya na talaga Bisaya, ito bung Masbate po ako. Mula yung kay kay Clarion maghanda na ang ginagawa. Maghanda ang ginawa. Aimee, dito expose sila sa ginawa nila kay Tatay Diggs. Mabuhay kayo, Senator Aimee. Mula kay Shirley Ruel. Oh. Parang nagsinungaling si Remulla kay Restituto Artajo. Ayan. O, isa pa. Mula kay Chris Caminade. Liar. Lahat, madam. Now, anong action ang gagawin sa hearing na yan? Parang parang may malang kunwari may ginagawa. Mula kay Oscar Fabro. Parang lasing kayata, Boying. Ang saya po magbasa. So hanggang dito na lang po muna mga kababayan ko. Mga kapatid ko sa iglesia. Yan, nakapag-upload na rin po tayo kay Epifanio Labrador sa update. Ano kaya sisipot kaya si Labrador? Sana nga sumipot na. Para naman matahimik na yung kanyang kaluluwa. Ay, joke lang. Kasi diba sabi niya harap siya sa media pag pinatawag. Kaya pinatawag ka na Epifanio Labrador. Tinag kita sa aking video. Sana malaman mo. Kasi tinag naman kita sa yung YouTube channel. Sana malaman mo na ito, pinapatawag ka na ng attorney Congressman Rodante Marcoleta. Yan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, napakalaking tulong po ng yung pag-hit ng subscribe button dyan.
Lalo na kung i-notify mo na rin, i-bell all mo na rin para ma-notify ka po every time na mag-upload kami na may kinalaman dito sa ating mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa at sa ating pananampalataya. Mga kapatid, subscribe na. Hanggang sa muli po. Paalam.